So in this video, kukunin natin ang center and radius ng circle dito sa video na ito. At ituturo ko sa inyo kung paano ang step sa pagkuha ng center and radius ng circle. So dito sa number 1, ang equation natin is x minus 17 squared plus y minus 5 squared equals 144. Ang center and radius natin dito ay same lang din, ay magiging positive 17 and positive 5, and radius natin is 12 squared. Ganun lang. Then dito naman sa next equation, sa number 2 is ang x squared plus 14x plus y squared plus 2y equals negative 14. Dito sa baba, may mga blanco dyan. Ayan yung key para makuha natin ang center and radius ng number 2. Dito naman sa 14 and 2, nakita ko dyan is i-divide nyo siya sa 2. Then, i-divide nyo yung nakuha nyo sa sariling number nyo. So, 14 divided by 2 is equals to 7. And 7 times 7 equals 49. And 2 divided by 2 is equals to 1. And 1 times 1 is equals to 1. So, dito, isi-square root natin yung 49 sa edi magiging 7 siya. And dito naman sa 1, i-square root natin yung 1, which is square root of 1 is 1. At yung lahat ng pati 49 and 1, ipa-plus natin. So, magiging 50 minus 14 equals 36. And ang center natin dito is positive 7 and negative 1. And ang radius natin is 6 because in-square root natin yung 36. So, dito naman guys, kukunin natin ang diameter and endpoints ng positive 3 and positive 1 and negative 7 and positive 3. So, ang gagamitin pala natin dito na formula guys is dalawang formula, ang slope formula and distance formula. So, i-identify muna natin kung ano yung x1, y1, and x2 and y2. And ang x1 natin is 3 and ang y1 natin is 1. Then, ang x2 natin is negative 7 and ang y1 ay y2 natin ay positive 3. So, gagawin natin dito guys is pagpa-plus natin yung x2 and x1. So, negative 7 plus 3 is equals to negative 4 divided by 2 is equals to negative 2. And pupunta naman tayo sa y2 and y1. So, 6 plus 1 equals 7, then divided by 2. Pero hindi na natin siya i-divide kasi hindi na siya divisible. Magiging decimal na yung numbers and hindi natin kailangan yun. Then, pupunta tayo dito sa distance formula na negative 7 minus negative 3 squared plus 6 minus 1 squared. So, ipagpa-minus natin yan. 7 minus 3 ay negative 7 minus 3 squared magiging 100 kasi negative to negative is equal, magiging positive. So, 6 minus 1 equals to 5. Then, square root, times mo sa 5, magiging 25. So, 100 plus 25 is equals 125. And then, square root natin siya, magiging 11.18. Then, in-square root pa natin ulit siya, magiging ang radius niya is 5.59. Then, ang center natin, magiging center natin is negative 2 minus, positive 7 over 2. And ang radius natin is 5.59 squared. Yun lamang.